Edad, numero lang yan. At my age, I've only been getting stronger. You see, I've built for more. More intensity to stay in shape. More energy for new experiences. More endurance to reach greater heights. And more passion in doing what I love. These days, I live for more. Sante Barley. Mahalagang paalala, ang Santi Barley ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kuya Kim, ano ba talaga? Welcome to another episode of Ano Ba Talaga with Kuya Kim. This podcast, we talk about anything under the sun. We talk about a lot of topics. And our guests have been quite varied for the past 9 months that we've been on air. And thank you so much for supporting us. Kami po ay talagang tumatama ang puso namin for subscribing and for joining us. Maraming salamat. Our guest for today, hindi po ibang tao ito. Itong taong ito ay talagang kilala ko. Dahil ganyan pala siya kalaki. Kasi laki pala ng inliliit ko. Kilala ko na siya. Because she's my sister. Eto po. No further introductions. The new Vice Mayor of Manila. Akalain mo. My sister, Chichi Atienza. Hi, Chi. Hi, Kuya. Kamusta ka na? Okay naman, but I am happy na ako when I call you Kuya, because you're really my Kuya. Diba? Akalain mo, Chi, tatawagin akong Kuya ng buong Pilipinas. Exactly. Ako lang dati palagi. Dati si Chichi lang. Kasi our other sisters kasi hindi sila matawag ng Kuya eh. Ikaw lang ang natuto ng Kuya. Ako lang ang tinrain nyo na mag-ate at Kuya actually. Kasi youngest ako. Tama. But si Papa calls me Kuya sometimes kamusta ka na, Kuya Kim? Si Papa yun. Ngayon. But Chichi is our sixth sister. Ako po ang pinakapanganay. Ang pangalawa natin si Annalay, and then Lani, and then Miley, Ali, and then Chichi. And then we have 2 adopted sisters. Yun. And both of them are special, no? Actually, medyo special ka rin, Chi, di ba? Very special actually. Ba't ka nandito sa podcast ka? Anong gusto mo ikwento? Ewan ko. Ako nandito. No, but you know, Chi, I want you to guest my podcast because a lot of people don't know you eh. Kasi bigla na lang, from out of the blue, ikaw naman ang pinakawalang plano sa politika. Of all 3 generations of Atienzas, si Chichi ang pinakawalang plano sa politika eh. Siya ang pinaka-apolitical. All of a sudden, you became Vice Mayor of Manila. My gosh. Kahit ako hindi ko makapaniwala, ikaw na ang Vice Mayor ng Manila. Vice Mayor ni Isko. Di ba? Isko kasi once upon a time was my Colleague. batchmate sa City Council. Once upon a time po, si Kuya Kim was Councilor Kim of Atienza of Malate. And Isko was Councilor of Tondo. And we were batchmates in the City Council. Diyan ko nakilala si Isko. Pero ikaw, hindi ko akalain magiging running mate ka ni Isko at magiging Vice Mayor ka. Actually, up to now, surreal pa rin ang experience. But I think really, it's the whole journey that catapulted me to be where I am at this point. It prepared me. Of course, I just had to mention that you're the Vice Mayor of Manila. But as much as possible, I don't want this podcast kasi to talk about politics. It might be self-serving eh. Kwento mo na lang sa atin yung sa amin yung kabataan mo, Chi. Yan. Well, kabataan ko, kagaya mo, batang Riles ako. Kasi di ba malapit tayo sa Riles? Lumaki kami sa San Andres Bukid eh. Sa Kalye Esmeralda. Ang 3 kalye yan, Esmeralda, Opalo, Perlita. Sa Perlita, tabing Riles na yan eh. And ako, I used to play sa tabi ng Riles eh. Muntik na ako masagasaan ng trail ng beses. Ikaw din? Actually, hindi nyo alam lahat kasi si Daddy, pinagbabawalan ako lumabas dahil youngest nga ako. So akala yata yung prinsesa ako. Pero pag umalis kayo lahat sa bahay, lumalabas ako, pumupunta ako sa Riles ng trail. Talaga? Nainggit ka sa amin? Actually, para maglaro ng mga tadpoles. Nanghuhuli ako ng marami tadpoles. butete ron eh. Pati yung yung... Tipaklong. Oo, nanghuhuli kami doon. Talaga? Gawain ko yun eh. Ikaw din pala. Pero hindi alam nila Daddy. Kasi ikaw ang pinaka-protected sa ating magkakapatid eh. Kasi ikaw nga yung pinaka-baby. At saka nung pinanganak ka, maganda ng buhay ni Dad nun eh. 9 years after 9 kasi. years after. Kasi Ali. during our time, yun yung panahon na medyo naghirap si Dad, si Mom. This was under martial law and then Dad was an employee. Nung pinanganak ka, ang ganda na ng buhay. Ikaw nga pinakaswerte sa mga Atienza eh. I think lahat ng hindi niya nabigay sa inyo, gusto niya ibigay sa akin. Kaya binigay niya sa'yo lahat. Kaya sa lahat ng mga Atienza, ikaw lang pinakasosyal. Ako pinakamabait. Hindi. Mabait ka ba? Pero yung buhay ko talaga, honestly, kasi nga lahat kayo,
successful na kayo and all. And I didn't know what was gonna happen to my life. So I remember this, when I was around 18, I gave my life to the Lord without anyone knowing. Nobody in the family knew that. It was just between me and him. And then I said, you choose the path that you want. No, 17. You choose the path that you want me to take. Because I didn't know what course to take. I didn't know if I'll have a fruitful life. We always grew up to be very religious. We would pray the rosary every 6 o'clock, remember? And then meron tayong statue ni Virgin Mary doon, and then we heard mass all the time. But as you said, you found Jesus Christ when you were 17. How did that happen? I remember I was on my way to school, and then there's this big billboard that says, I love you, Jesus, something like that. And then I was thinking, I love you, Jesus. But then I realized, I would tell you I love you, but am I actually doing it? Am I actually showing you that I do? And so I went to the nearest church, and nobody knew that. Yeah. Tapos tinanong ko, meron ba kayo ditong yung retreat? Because I was trying to look for him. Talaga? College ka nito? College. And prior to college, fourth year high school. Tapos, right then and there, sinabi nung parish, merong tonight. So, sumakay ako ng bus. Sabi ni Daddy, saan ka pupunta? Sa retreat. Ha? Sabi niya, sino kasama mo? Si Ria, sinama ko yung pinsan natin. Ria, pinsan natin. Ria Arevalo. Sumakay ako. Pagdating doon, nobody knew na daddy ko mayor, wala akong kasama. Yun, hinanap ko si Lord doon, ganun. And then sabi ko sa kanya, I want you to choose my course. Kasi alam ko kung anong course iti-take ko, that will be my life, my path. Your course meaning your course in college? Course in college. So naghahanap ka ng guidance when you found Jesus Christ? Yes. And then when that happened, all of a sudden, I took a test in LaSalle. I got accepted. And then the political science department invited me. So sabi ko, wala man akong balak pumasok sa politika. But sabi ko, Lord, it's rare that one gets to be invited. So sabi ko, sige, this is the path that I'll take. I'll give it my all. And I didn't know why. But during that time, artista anong taon ako. ito, Chi? Anong taon? Sige Ay, lang. di, 99 eh. O, di, ayun, 98, 99 to. 98, 99. So finally, ang course na kinuha mo ay political science. Political science major in governance. Okay. Not to run, not to enter politics, but because I felt like the calling of the Lord was there. So I did it, but during the time, si Daddy and Mommy didn't wanna pay for my tuition fee. So nag-artista ako. So akala ko, yun na yung path ko. Bakit ayaw nilang bayaran ng tuition fee mo? Lahat naman kami binayaran ng tuition Yun fee na nga namin. Actually, kasi nung unang nagkaroon ako ng commercial, and I remember yung first commercial ko, 70,000 yung binayad sa akin. So sabi ni Mommy, tama-tama yung tuition fee mo, parang 50,000. Ako nagpapakute lang si Mami, naniwala ka naman. Bula, sinabi sa akin, bayaran mo, masunurin akong bata, di binayaran ko. Teka muna, tumalo na tayo, nasa commercial model ka na. Teka muna, so political science muna. Political science. But there was a time in your life na isa kang artista, di ba? Hindi alam ng marami yan eh. Ikwento mo, Chi. Kaya ako nag-artista kasi nga ayaw akong bigyan na ng sweldo, ng allowance nila Mommy. Tapos sabi ako daw magbayad ng school, ako magbayad ng driver, ako magbayad ng lahat. Tamang-tama na meet ko yung isang manager na sabi niya, sige, kumakanta ka pala, tulungan kita. Manager, sino itong manager na nakilala mo? Wala na siya ngayon. Pero si Eugene Villaluz. Eugene? Si Eugene. Yung singer? Yes. Siya yung Eugene Villaluz discovered you? Uy, hindi ko alam yan. Pinakanta niya ako dun sa studio niya. Tapos niya, sige. Kasi kumakanta ka nung panahon na yan eh. Natural na singer po si Chichi eh. Okay. Tapos pinakilala niya ako kay Mr. M. Tapos pinakilala niya ako, sabi ni Mr. M, sige, sama ka sa Star Circle Batch 9. Batch 9. So I was a working student. The whole summer. So ganun lang, nakilala ka ni Mr. M, alam niya ang magandang boses mo, pinabatch 9 ka kagad. This was one of the first batches of... Ninth batch. Ninth batch. One of the first ones. Nakailan sila, 45 na yata ang batch nila eh. Kasabay ko si Heart. Kasabay mo si Heart Evangelista sa showbiz? Ang dami kong di alam sa'yo, Chi. Bakit ka? Paano mo nakasabay si Heart? Di ka naman maganda. Well, si Lord eh. Magaling si Lord eh. Yun ang path ko eh. Okay, batch 9. Batch Sino 9. mga nasa batch 9? Heart Evangelista? I remember marami kasing nag-private na after eh. Pero at talagang naging noteworthy na sumikat ng matindi si Rafael Rosel. Si Rafi Rosel. Rafa. Si Heart. Awarded. Heart. Si Heart. Sino pa ba? Si Janus. Si Janus. De Prado. Anak ng Si Janus, kasabay ko si Janus. Alam ba nila nakabatch mo sila? Ang pangalan ko nun, Lay. Lay Atienza. So hindi ko alam kung alam nilang ako. Janus, Heart, sino pa ba? Rafa, kabatch nyo. Naging vice mayor ng Maynila, akalain nyo? Akalain mo.
Anyway, so pumasok ka. Batch 9 ka na. Siyempre, may mga workshop yan sa ABS-CBN, di ba? Anong mga workshop na sinalihan mo? Lahat. Actually, si Mr. M wanted me to try sa comedy. Tapos yun, so nag-try ako, pero more than comedy na lagay ako sa drama. Drama? Kasi mabilis akong umiyak eh. Yak nga. Talaga. Sige. Kaya ako na. Sige, yak nga. Wag ngayon. Drama. Pinasok ko sa drama. Okay. Tapos? Tapos, after a year, nagiging mas mahirap na yung political science kasi naging parang law na siya. Pre-law kasi siya eh. So medyo dami ng readings. Sinabi ni Daddy, pag bumagsak ka, out ka. I took it upon myself na, sige, I'll finish this kasi this is more important and then babalik ako pagka-graduate ko. The thing is, after graduating, I put up a store with sila ate. Teka, balik tayo sa showbiz. Nilalayo mo eh. So, drama. And then after drama, nakapag-show ka ba sa ABS-CBN? Inikot ako sa maraming shows. Okay. Sobrang, So, siguro, mga guesting, di ba? maalala mo kaya, I think naka-4 ako, naka-5. 4 na maalala mo. Chi, hindi ko alam yan, ha? May movie pa nga ako nasalihan nun. Anong movie yan? Si nandun si Maricel Soriano, siya yung star. Nakadalawa yata ako. Hindi ko na maalala yung mga titles. Pero si Angelo, kasama ko nun sa movies. Basta lahat naikot ko. Tapos naging ko, parang seasonal mainstay ng Tabing Ilog. Tabing Ilog. Pero kasi nakakatawa, seasonal siya sa campaign season. So ang role ko, anak din ako ng mayor. Okay. Ayun. But the thing is kasi I think yung nangyari dun sa role ko, naging masamang anak ako ng mayor. Si Daddy tumatakbo noon ng mayor. Masamang anak ng mayor. So true to life ang role na nasalihan mo. At masama yung mayor. Kaya nung kinausap ko yung producer, si teka lang, baka makasira sa daddy ko. So, pinatay nila ako. Galing, ha? And then you were saying nag-commercial model ka, Chi. Commercial ako. Ano mga commercial silabasan mo? Alam mo yung magpakatotoo ka? Ano yun? Soft drinks? Yung sa Sprite na sumikat na parang siya. Magpakatotoo. I remember that. Ako yung second after ni Tony. Kasama After ko si Tony Edric. Gonzaga, ikaw na? After Edric. Tindi nito. Alam mo, Chi, nakakagulat ka, ha? Imagine at 17, diba? So, ang laki ng kinikita mo nun? Malaki kinikita ko. Marami akong Magkano ang sahod mo per commercial? Mga siguro minimum of 100 Yeah. to 300. Oh my gosh. Talaga? Madami akong pera nung college. Pero hindi ako gumimik. Walang ganong part. And honestly, I really feel si Lord yun. Kasi parang, me? Maging artista? Me? Yung ganon. Pero yung pangarap mo na maging artista, medyo naputol. Because you had to finish college. Okay. Balik tayo sa college na. Nasa college ka na ngayon. I finished college. So parang for a Pero year. tinigil mo muna ang pagiging artista mo. Di ba nung naging artista ka, this I know, nalink ka kay Marvin Agustin, di ba? Di ba ex mo si Marvin Agustin? Dito ko, Diyos ko. Teka lang, wala nang ganun. Hindi ko alam. Kaibigan ko yun. Hanggang ngayon. Kaibigan ko yun. Si Marvin has become so successful. Nakakatuwa yun. And he was able to reinvent himself. Isa siyang chef ngayon and a very successful one and restaurant owner. Congratulations. Yeah. Oh, yun. Oh, and then? Ano na? Tapos, tinapos ng college. After college, I put up a store with sila ate. Yung Nula. Nula, I know that. Yeah. Sumikat yan. Again, parang sabi ko nga, every time papasok ako sa new venture, I would say, Lord, just use me. Use my hand to do your work. And then, within 3 years, we were able to multiply the branch to 5 branches. Yeah. And it all started in a hole in a wall in Makati. So, nabisi ako doon. So, wala na. Although, na-offer ako ulit bumalik. Pero, nagpakasal na ako after. So, tumigil na lahat ang mundo ko. Dahil, inano ko na, kumbaga, sinacrifice ko na lahat just Binuhos to focus mo on ang lahat family. sa pamilya mo. What year was this already, Chi? 2024. Okay. I was- 2024? Ano ka? Ay, sorry, 20. Isang taon lang Sorry yun? naman. One year pa lang yung Wait anak mo? lang, 2014. Shocks, 2014. 2004? At, hindi, 2004. 2004. Oh, 2004. Sorry. Kaya nga, ito nung nag-political science ako, sabi ko, kaya ako pinili political science kasi mahina ako sa math. Oh. So, nagmamanifest na ngayon. Pero, 2004. 2004. Okay, so you focused on family. You got Focused on married. family. I had the child. Focused on being a mother, a wife. And then, I had 2 other children. So, 3 in all.
Yun. And then my life. And then I became the producer of Maynila. Of course. Maynila. Ang pamilya po namin, I remember, I was the first EP of Maynila. Our first director of Maynila was Joy Lamangan. And then we conceptualized the show back then. It was Dad's second term. Yes, I remember. Para exposure ni Dad. And then it was a co-prod. No, it was a block timer with GMA7. And then nagsimula ang Maynila noon. And then I remember our director noon, Joy Lamangan. Correct. Naalala ko yun. A lot of GMA stars, including Marian Rivera, ang pinakaunang break Maynila. Kasi it was the venue for young stars to... I think even si Ann Curtis. Ann Curtis came out in Maynila. Many others. Si Ate Lani produced it, diba? At one point, it became Lani na who was producing so it. ikaw, Lani, Maile, and then Ana. ikaw. Yeah. And then when si Andy passed, si Lani told me I can't do it anymore. Si Andy yung anak ni Lani, kapatid ko, na namatay na maaga rin. Like Eman. So when that happened, sabi ko, sige, I'll take over. But I was thinking, I don't know how to run any production. I didn't know anything. So again, I prayed. And then I said, use my hand, give me the right connections and all. And in a span of 3 years, pumanik ang Maynila. Nag-rate ulit. Kumita ulit. Yeah. Kasi for a while, it was bleeding heavily until, with God's grace, God's guidance. Anong nangyari sa Maynila? Marami naghanap ng Maynila ngayon, including GMA7. What happened? Nag-pandemic kasi. Okay. And then during the pandemic, lahat ng mga advertisers, pagka nagbabayad sila, it takes a while. Usually it's 3 months. Dahil sa pandemic, medyo nag-extend yung instead 3 of months 3, kasi naging 6, naging 9. Pag na-delay ang bayad, ang daming payables Ano siya cash intensive ang production Kailangan matindi yung cash flow mo. So, nung nangyari yun, nag-decide kami with Dad na sabi nga namin, i-hold na muna, i-park. But nung pinark, after a while, hindi na rin makabalik kasi tumaas na rin yung airtime. Ganun. So, siguro God had other plans. Ilang years pa on air ng Maynila? 24? One of the longest block timers in GMA. Yes. Yeah. Parang next to Eat Bulaga. Yeah. And then, yun. After the pandemic, what happened? I'll tell you my story. This is real. Go. So the marriage that I really took care of and sacrificed everything for started to crumble down. This was a year 20. Are you okay talking about this? Yeah. You sure? Kasi naman me and my ex-husband, we're okay. And we're friends. And I have no bad things to say. Again, you're my sister, but I respect your privacy. You don't have to tell us anything that No, you're but not it's part of my journey. So I'd like to share. Okay. So it was crumbling. And so syempre pareho kaming down and all. And I was also spiraling down hanggang sinabi ni Ate Mai, when bad things happen, you don't spiral down. Yeah. You find a way to be productive. Yeah. Find a way to look for the love that you're searching for. Yeah. So what I did was, bumalik ako sa Manila, kuya. This was around 2022. Nag-ikot ako sa Manila kasi doon ko naramdaman na bahay ko Kasi laki tayong sa Landas Bukid Hindi ako tatakbo. Hindi ka Wala akong balak tumakbo. Wala, umikot ka lang sa Manila. Umikot lang ako sa Manila kasi depressed ako. Na-depress kasi. Super. Pero yun na nga, instead of spiraling down, hinanap ko yung pagmamahal sa Manila. Oh. Siguro kaya rin nila naramdaman na mahal ko sila kasi nga. You don't have to play politics with me. Hindi. Walang politics to. Walang politics. Hindi, totoo. Wala akong balak tumakbo, kuya. Wala akong balak tumakbo. No, nung panahon na yan. Nung panahon na yun. Until, nung umikot ako, kinontak ako ng kaibigan ko na nasa ad firm, may ad agency. Tapos nagpadala sa akin ng millions worth of vitamins. Sabi ko, anong gagawin sa vitamins na to? Sabi ko, sige, pamudmud ko na lang, pamigay ko para maubos kasi may expire So, di ikot ako, balik ako sa Manila. May reason na ako. Dati nakikigulo lang ako. Ngayon, may reason na ako para umikot, mamigay ng vitamins. And you were doing this as an outlet because you were depressed? Yes, I was depressed. Were you clinically depressed? Hindi. Alam ko hindi ako clinically kasi nahahandle ko You were just, you're still functional, pero you were Really sad. low. Very, very low. And very sad. I was, imagine mo, I sacrificed everything for the marriage. Yeah. Everything. I focused on it. And then all of a sudden, as I tried to hold on to it, nagka-crumble down. Yeah. Hirap noon. So instead of actually, nung umpisa, syempre nade-depress ako. Pero eventually, nung sinabi ni Ate Mai, lumabas ka, hanapin mo kung saan ka magiging masaya, na productive. Huwag ka don't self-destruct. Yeah. Kaya pumunta ako Manila. Akala nila tatakbo ako, but actually,
umuwi lang ako sa bahay ko. So, kung sino ako, kung paano ako, binalik ko lang. Tumira ka sa lumang bahay natin? Sa Oo, Amatista? sa Amatista. Pag Talaga? weekend, tapos may mga bata minsan sama-sama sa akin. Tapos, nung namimigay na ako ng vitamins, umingay na. Tatakbo daw ako. Natatawa ako kasi wala akong balak tumakbo. Gusto ko lang talagang, gusto ko lang. Tapos eventually, in-offer na ako, magkukonsel daw ako. Konsehal. Oh. Konsehal. Di ba? Yun ang una kong nalaman sa iyo eh. Kasi alam mo naman, I'm very, matagal na akong detached talaga sa pamilya because I have a family of my own. But I heard about 3 years ago that you were planning to run for councilor. Sabi ko, uy, Chismis pa lang yun. but I really, sabi ko, mukhang bagay ka Chichi. Kaya lang of all my siblings, si Chichi yung pinakawalang alam sa politika at pinakawalang interes sa politika. Sabi ko, but councilor might be okay kasi it's a minor position. Akalain mo naging vice mayor ka ngayon? Sabi ko nga parang, kasi when I was praying to the Lord, sabi ko, why did you have to let it crumble down to the point of The marriage, yeah. no return? Yeah. Kasi ako, I would fight for it if I believe in it. Pero talagang point of no return. And then nakita ko, kasi kinakausap niya ako through science, through scriptures, ganun kami mag-usap You read the Bible. Kasi he really talks to us differently, diba? In ways that we understand. Yeah. So, pinaintindi niya sa akin na I had to break you, otherwise you wouldn't have moved. Ganda. So, totoo yun. Kasi kung hindi nag-crumble yung marriage ko, hindi ako iikot. Hindi ako lalabas sa bahay ko kasi komportable naman yung bahay ko. So, nung umikot ako, konsehal daw. Sabi ko, Lord, magkukonsehal daw ako. Pero sabi ko, bahala ka na. Kung saan mo ako gusto dalhin, dun ako. So, di sakay ako. Konsehal daw. Di sige, magkukonsehal. Pero natatawa ako kasi feeling ko, wala mo akong balak. Gusto ko lang tumulong talaga. Yeah. Tapos biglang tatakbo na si Yorme, bigla na lang nag-back out si Kuya Ali. Tapos kinausap niya ako daw. Anong nag-back out si Kuya? Kwento mo. Anong In-offer kasi si Kuya Ali to run as vice mayor. Tapos pumayag si Kuya. Pero under one condition. Hingi siya ng sign kay Lord. Na natawa ko, hindi naman humingi ng sign sa Lord si Kuya Ali. Pero on that instance, humingi siya ng sign. May 3 signs siyang hiningi. Tapos after a week, sinabi niya lahat ng signs na hiningi ko na huwag tumakbo, lumabas. Sabi niya, kakausapin ko si Yorme. Di kinausap niya. Tapos ang sabi ni Daddy sa akin, pagka naghanap pa ng atiyansa, ikaw na. Natawa ako, sabi ko, I don't think papayag si Yorme kasi bakit ako? Tapos nung true enough, nag-usap sila. Parang nag-usap sila, tapos sinabi ni Daddy si China lang. Tapos nung nakita kami, pinuntahan niya ako sa isang event. Sabi niya, ikaw na tatakbong vice mayor. Sabi ko, bakit ako? Sabi niya, kausapin mo magulang mo. Sabi ko, hindi naman magulang ang tatakbo. Ako. Patanda ka na rin? Hindi, ako, kuya, kasi hindi ako nagde-desisyon na hindi nagdadasal eh. Yeah. Wala akong ginagawang desisyon sa buhay ko nang walang actual sign. So sabi niya, sige, magdasal ka, kausapin mo na si Lord, bibigyan kita 1 linggo. Tapos kuya, a day after, kinancel ko lahat ng schedule ko. Tapos tumago kay Monsignor Mel David. Sinabi ko yung nangyari. Sabi ko, may offer, ganito. Tapos sabi niya, Jeremiah's calling. Yung nasa Bible. At sabi ko, Band-Aid, verse to. Sabi ko, baka, di ba lahat naman pare may parang instant scripture na sasabihin. Baka hindi niya meant yung scripture na sasabihin No, sa'yo. parang ang feeling ko, hindi pa rin si Lord yon. Si Monsi lang yung Si Monsi lang. nagsabi. Ano ba yung scripture na yun? What did it say? Jeremiah's calling. Yeah, what did it say? Na parang, I'm sending you out. Parang, I'm sending you out to fulfill my mission. Don't be scared, even if you're young, mga ganyan. Anyway, tas nung sabi ko kay Monsi, ikaw yun, hindi naman si Lord nagsabi. Sabi niya, magdasal ka. Tapos pagbaba ng phone, sabi ko, kailangan ikaw exact. Kuma akong Bible, 10 times, same page. Nakatingin ako sa left. Tapos may bumulong. Sabi ko, Lord, nothing's touching my heart. May bumulong right. Same page Pagdangin ko doon sa right, same verse. Jeremiah's calling. Edi umiyak na ako. Sabi ko, okay, you're calling me to do the work. Tapos, edi sabi ko, you have to be specific. Yeah. Kasi baka naman ang gusto mong takbo ko, konsehal. Alam mo, kuya, right there and there, may nag-message sa akin sa fan page, sa Facebook. Taga District 6 ako. Gusto ko tayo boto. Pwede bang mag-vice mayor ka na lang? Wow. Yun iyak na naman ako na yan. Sabi ko, Lord, you're really asking me to do your work. I will do it. But then, the following day, natakot ako, cold feet ako. Sabi ko, I don't wanna do it. Right then and there, someone messaged me again on my Facebook fan page, disobedience will curse you for the rest of your life. Yeah. So with that, I told myself, I will run even if matatalo ako.
Kasi hindi mo na alam, mananalo kayo ng landslide ni Isko and you won by a landslide. Exactly. And I was coming from nowhere. I Yeah, came from nowhere. yeah. And ang ikot ko lang was one district. But yung ibang districts hindi ko At naikot. walang may alam na may interest ka pala sa politika. Kasi wala naman Kasi talaga akong ikaw ang interest pinaka-apolitical sa lahat ng Atienza eh. Wala akong plano. Pero nung pumayag na ako, tas nilista ko na, Lord, why me? Bakit ako? Kaya ko ba to? Nilista ko yung buhay ko. Naging misyonaryo ako, kuya. Tapos, Alam niyo, marami nagtatanong sa akin, ano bang sikreto ko for my fitness at my age? I'm almost 59 years old. Of course, given ang regular exercise, given na rin ang healthy diet, but not everyone knows that I swear by Sante Barley, and I've been taking Sante Barley for so many years now. Sante Barley is a certified organic and barley grass from New Zealand. At certified ito ng BioGrow. It's good for digestion and strengthens your immunity dahil puno ito ng nutrients at antioxidants. That's why I live for more with Sante Barley. Paano ka naging misyonaryo? di ba naalala mo yung pumunta nga ako sa simbahan? Sabi ko, I want to get to know the Lord. Nag-retreat ako. Yeah. Meron silang Divine Mercy Ministry. Oh. Naging active ako doon. Gumawa kami missionary work. Pupunta kami Talaga? sa jail. This was the time when you were depressed, no? No. This was the time when I was looking for the Lord at 17 years 17, old. okay, sorry. This Yeah, was the time I offered my life to Him. Umiikot kami sa iba't ibang lugar para tumulong sa tao. Sumali rin ako sa Youth for Christ nung college ako. So lahat community work, missionary work. So sabi ko, teka lang, Lord, you are calling me to do your work. Maybe you want me to bring you want me to bring mission into politics. So sabi ko, then I will do that. I'll bring my being a missionary to politics. And then I looked back and I said, oo nga no, now I understand why you made me take political science major in governance. Parang all of a sudden nag-puzzle in together yung buhay ko. Yeah. And then nung time na inaugural session, syempre naninervous ako, first time ako magpe-preside. Na-realize ko, it came so easily. Parang, it was so easy for me. And then I realized, kasi nung Vice Mayor si Daddy, para makuha ko yung baon ko, para makabila akong pantalon, kailangan ko manood ng session sa kanya habang nagpe-preside siya. Talaga? Pinahirapan ka talaga ng magulang natin. Pinahirapan niya ako. Ba't ako hindi ako duman sa ganyan? Pinahirapan nila ako. Spoiled na, pero pinahirapan ako. Alam mo bakit ka pinahirapan? Kasi spoiled ka. Gusto na i-correct yung pagiging spoiled mo. Pero maganda kasi tumulong siya sa journey ko. So ngayong hindi naman nila alam magiging vice mayor ako. Ngayong vice mayor ako, lahat ng naturo nila, walang nasayang na opportunities. Parang ngayon, dali lang for me to do it kasi natuto pala ako all along. Galing. Pero masasabi mo ba, sis, na nakatulong sa'yo yung pagiging broadcaster mo? Kasi ang kapatid ko po, broadcaster po ito. He was a news anchor, a morning show host, napakaraming taon. Pero hindi masyadong maraming nakaalam yan. Kasi government network siya. Yeah, o Channel 4. Yeah. Channel 4. Actually, na-offer ako ng ibang network, pero ang gusto nila lifestyle. Yeah. Kasi mukha daw ako social. Oh, mukha kang sosyal. Mukha lang. Oh, laki rilas ka eh. Ilang taong ka sa Channel 4? Mga 6 years, 7 years. Mahaba rin. Mahaba din. Pero doon, talagang hinihingi ko sa kanila, public service, yung mga programs na pupunta ako sa bundok. Kasi gusto ko maging Jessica Soho ganyan. Punta ako bundok, punta ako sa community, alamin ko yung kwento nila. Alam mo, sabi mo gusto maging Jessica Soho? Yung punto mo, pagka nagbabasa ka ng balita, may pagka Jessica Soho. Di ba sinabi ko sa iyo yun? So you develop naman your own style. Ang basa mo para kang Jessica Soho, hindi ka naman Jessica Soho. Gusto ko maging Jessica Soho. Sige, magbasa ka ng balita. Tinawag na. Parang kinokopya mo si Jessica Soho. Naubos na yung skill. Oo. Pero yun yung nakakatuwa din actually kasi Morning show ka doon, di ba? yung morning show medyo may pagka-lifestyle news yan. Yeah. Pero ang pinaka naging very doon sa gusto ko yung Bagong Pilipinas. Oo. With si Newscast na yan eh. Tsaka siya, binigyan ako ng doon parang Damayan Ngayon type na program. Rosa Rosal pala yung May pagka idol mo. ganon. Yun ang hinihingi ko actually sa producer ko. Kasi gusto ko yung tumutulong sa tao Gusto ko yung nakikitang, hindi to politika Gusto ko lang yung, kasi the way I see things, I always, bata pa lang ako iniisip ko, what if today was my last day? How do I want to live today? So, yun yung na-imbibe ko nung time na may opportunity akong gumawa ng show. Gusto ko ganun din. Yeah, Pag namatay ako ngayon, anong nagawa ko? Kaya yun, dun ako nag-gear towards.
Pero yun pala, yung pag-ikot ko, yung exposure ko sa iba't ibang probinsya, maglalakad ako sa bundok kasama isang 5-year-old na bata, doon ko nakita yung totoong hirap na pinagdadaanan ng mga tao. Sumama ako sa isang dialysis patient, kuya. Gumising kami ng 3 a.m. in the morning para pumila siya. Meanwhile, ang dialysis niya mabibigay ng mga 3. Every other day, yun yung buhay niya. At sinamahan ko siya. Yung iba kasing na magkaroon ka ng empathy, iba yun yung actually dinaanan mo with the person. Of course. Kaya tingin ko, nung pagpasok ko dito sa politics, doon na yung mas ready na. Hindi ako politician. Merong isang newscast nag-trending ka natatawa ka. Iba yun. Kwento mo nga yun. Kaya sa kasi, meron kaming, tawag dito, merong, tawag doon yung nasa may simbahan siya nun. Oh, may reporter. May reporter. Oo. Yung reporter, nire-report niya tungkol doon sa simbahan, ang nasabi niya tindahan. Tindahan, oh. The thing is, tawa siya ng tawa. Oh. Kasama ko noon si Dayan Carrer, si Aljo Bentijo. Then Medina. Dayan Carrer. Ah, Dayan Carrer as okay. news. Pero si Dayan Medina nun kasama ko nun. Pero na nandun, tiningnan ko sila, natatawa silang dalawa. Biglang pinansa mukha ko yung camera para saluhin yung reporter. Dahil tumatawa sila sa studio, napatawa na rin ako nung tawa, hindi ko na natapos. Pagkagising ko the following day, Diyos ko, 15 million views yung... O di, sumikat ka. Oo, kaya ka nanalong vice mayor ng Maynila. Dahil dun sa trending na yun. Yun. Oh. yung simbahan, naging tindahan. Oh. Grabe yun. Akala ko mapapagalitan ako ng boss ko nun. Ano sabi? Sinong boss mo nun? Si Kat de Castro. Iba kasi. Si Kat nun. Si Kat. Akala ko i-principal sa office ako nun. Pero ang ginawa nila, they used it to our advantage na. So sumikat yung show because matami. Oo nga. Trending ka. Ang galing. 10 million views. Yun yung nangyari. Ano ang mga, kwento mo naman, mga childhood experience mo na nakakontribute sa pagiging chichi mo ngayon? Lahat. Anong pinakamahirap na pinagdaanan mo nung bata ka? Nung bata ako, pagbawalan lumabas ng bahay. Mahirap na yun? Syempre, itchy feet ako. Kailangan galaw ng galaw. Parang, At at saka yun siguro hindi, kasi si Daddy Mayor diba? Nung lumaki ako, Vice Mayor na siya, Assemblyman, Vice Mayor, Mayor. May position na. Siguro ang pinakamahirap for me was I lived like I was inside a fishbowl. Kasi, nung time na pumasok ako, nalaman na ng mga tao na anak niya ako. So, lahat ng galaw ko, times 10 na ma-magnify. Yeah. Kanina, may sinabi mo, dinate lang ako. Biglang ito, mamaya, lahat na ng mga newspaper, nandun sa inyo ni Marvin na Hindi, gusto. hindi ko na alam yun. Pero yung mga ganun ba, lahat na ma-magnify. Pero if there's anything that's good about that, mahirap kasi kinontrol ko matindi yung growing up, how I would deal with people. Talagang very prim and proper. Pero the good thing that came out of it is, naging decente akong tao. Hindi ako disente, ganun. Medyo wild child ka eh. Kasi I remember sinasabi ni Daddy at ni Mommy, humihiga ka sa kalsada na may mga ketchup dito, kanya patay ka. Wild child ka. Wild na ba yun? Wala pa yun. Di pa namin tunay na wild. Hindi normal yun. Kulang sa pansin ako ng bata eh. Ang ginagawa ko noon, para mapansin ako, maglalagay ako ng ketchup, tapos maglalagay ako ng paraksak dito. Si may dyaryo. May dyaryo, kunyari patay. Tapos lahat ng kaibigan ko, wala pang telepono noon eh. Gusto lang na mapanood. Nag-aabang sila sa gilid ko ng magiging reaksyon ng mga tao. Minsan, yung si Aling Daming, yun yung kukolekta ng kanin baboy sa atin, si Esmeralda. Yung may pail. Yung may pail. Oo. Tinapon niya yung kanin baboy niya. Oh my God. Kasi, ano nangyari kay Kim? Ano nangyari kay Kim? Kim! Di ba yung may stick yun eh, sa gitna, yung parang kawayan. Tumawa ako bigla. Hinabol ako. Nagbumura si Aling. Si Esmeralda to. Ay, naku, marami yung kalokohan nun, sis. Si Batang, naalala mo? Oo, si Batang. Si Batang naman, may kapitbahay kasi kami noon, medyo bully. Ang pangalan, Batang. Dahil taga Batangas siya eh. Nananakot ng bata yun. Sabi ko, babawian ko to si Batang dahil lahat ng mga bata sinisintak nito eh. May jeep yun eh, si Batang. So, natutulog siya. Meron siyang Chuck Taylor na Converse. Nakataas yung paa niya gano'n, no? Tinali ko dun sa sa pinaka-poste ng jeep. Sa nakataas eh. Tutulog siya eh. Tapos kumuha ko ng grasa. Kasi sa gawaan ng jeep si Ma'am Baby eh. Kinuha ko yung grasa. Pinuno ko yung sapatos niya ng grasa. Tapos kumuha ko ng mga dahon ng gumamela. Dinikit ko yung mga dahon ng gumamela. Tapos nakalimutan ko na. Uwi ako. Yung pala nagising si Batang. Yung nagising siya. Nahulog.
Nahulog. Anong plano mo? Ba't kinalimutan mo si Batang? Wala. Napaka-ano ko lang nun. Napakaloko ko nun siya eh. Tapos yung nakita niya yung sapatos niyang bago na Chuck Taylor, punong-puno na grasa at saka mga daon At na gumamela. gumamela. Subok kay Kawawa Mami. naman. Oh, naku, Bilang mo na ng bago sa Taylor. Buti barangay chairman si Mami noon. Oh. Niya, Chairman, Chansa, yung anak mo sige, wala nga. Turuan mo ng tamang leksyon niya. Galit na galit sa akin. Hindi ko makakalimutan yun. Pero si Batang, namatay na si Batang a long time ago eh. Siya ang nagturo sa akin mag-drive ng kotse sa Esmeralda. Naalala mo yung kotse natin dati, yung... Lancer. Hindi, wala tayong Lancer. Ano Di ba ka? Lancer yun? Corona. 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 Butas yung ilalim. Butas ang ilalim. May Parang ipis. Flintstones. Tapos may ipis Oo, sa loob. oo. Para tumigil yung kotse, kailangan lalabas mo yung paa mo, pwedeng Flintstones eh, no? Flintstones. Tapos may nande-deliver ni Mami ng itlog. Alala ko yun. Ang Mami ko po kasi noon, when we were growing up in the 80s, meron kaming bake shop doon sa Leilanis. Leilanis Bake Shop eh. So palagi may mga itlog. Yung mga heart cake. Heart cake. Sinasakay doon kaya punong-puno ng ipis yung kotse niya. Nalala ko yun. At yun ang pinakauna kong kotse sa buong buhay ko ha. Nung I was studying, first year college ako sa UST and then Yun, nag-UP yun ako eh. ba? I remember parang may beige tapos nilagyan mo ng band-aid na malaki. Kasi hindi ko na maayos yung mga kuping-kuping. Nilagyan ko ng mga band-aid. Para art. Para art. Pula. Pula ba? Hindi Beige? pula. Beige? Beige na Ascona. Oh, beige na Ascona. Hindi, pupunta tayo ron. Oo. Ayun. Pero yung kay Mami muna. And then, binigyan ako ng si Dad. For second year college ako. I was in UP na. 1 year ako sa UST eh. Then second year I was in UP already. Ang layo ng UP eh. Sabi ko, Dad, I need a car. May extra car naman yun eh. Dalawa ng kotse ni Dad nun eh. O sabi niya, ganito, hindi sa'yo yan. Pero babayaran mo sa akin yan. Di ba ganyan si Oo. Daddy? Magkano ang pera mo? Ang ipon ko noon, meron ako mga 18,000. Anong kotse to? Opel Ascona. Ito yun. Ito Yun. yun. So sabi niya, magkano ang pera mo? Magkano ang ipon mo? Ang dami nun. Ang dami kong, ang ipon ko yun, 18,000. Dad, 18,000. O sige, patago sa'yo yan. Babayaran mo yung kotse na parang 30,000 ba? May utang ka pang 12. Ganun. Oo, So, mahilig siya binigay sa ko yung 18 na ganun. Pero feeling ko akin na yung kotse yun. Ang problema, yung Opel, mahal ang maintenance noon. Lalo na nung 80s. Pangmayamang kotse yun eh. Wala akong pang maintenance. So unti-unti nalalagas yung kotse. Pag nasisira, papalitan ko ng mga piyesang Japanese. Pag natanggal yung bumper, tatali ko ng alambre kasi wala akong pang maintain eh. Wasak-wasak na yung kotse. Kailangan hip ako eh. Nilagyan ko. Naalala ko yun Yung mga eh. band-aid na malalaki. Oh, malaki. Or nabasag yata or something. Basta nilagyan ko mga Nilagyan mo band-aid. ng band-aid. Ouch, Oh. ouch, ouch. Ang ganda ng kotse. Pag pumapasok ako sa UP, artist na artist yan. Wow! Artistic car. Wala lang akong pang-maintain nun. At saka naalala ko yung kwarto mo, yung puro bungok. May mga Ba't nga ba may skull. mga bungo yun? Ewan ko sa'yo. May bungo. Tapos merong mga candles pa. Minsan kaya natatakot Uy! ako pumasok. Ano ka? Walang ganun ha? Wala bang candle? Uy! May bungo-bungo eh. Naalala mo yun? Baka yung, yung May bungo. Kaya takot ako nung bata evolution ko. of man. Ewan Yung ko. Monkey? From Neanderthal. Hindi bungo yun. Hindi ba bungo yun? Oo. Pero may mga ganun-ganun. Yun ang memory ko. Kaya pag sa kwarto nyo ni Kuya Ali, kasi magkasama kayo nun, di ba? Ayokong pumasok kasi puro parang scary. Pero, China, alala mo yung childhood natin sa San Andres? Binabaha yung bahay natin. Pumapasok ang bahang-baha sa loob ng bahay, di ba? Yung piano. Anong ginagawa mo Wala ron pag nagbabaha sa bahay? Naglalagay ng supot sa paa ko. Bakit? Kasi gusto kong maglakad sa bahay. Wala tayong pambili ng Ang boots. social mo naman. Naghahanap ako Kami ng wala mga kami fish. supot-supot. Wala. May gurami ron, pumapasok eh. Kaya nga. Hinahanap ko yung mga fish na naglalakad-lakad doon. Tapos masaya ako kasi, di ba pag bumabaha sa atin, lahat kayo nagpapanik kasi baha. Iniisip ko may swimming pool ako. Tapos masaya ako kasi every time baha doon si Daddy gusto niya magluluto siya ng steak sa second floor. Di ba? Naalala mo yun? Kaya Uy, tuwing naalala ko, bumabaha, enjoy tayo nun eh. Oo, pagka may yun yung bagyo. memory ko. Oo, Yun ang oo. memory ko. Magkakasama tayong lahat. Nagluluto si Daddy, amoy steak yung second floor. Oo. Matutulog tayo dun sama-sama. Yun yung memory ko pag baha. Oh. Hindi masama yung memory ko pag baha. Ako din. Alam bakit magandang memory ko pagkabaha? Wala kasing pasok. Ayun ba? 3 araw walang pasok. Yun ba? Oo. Hanggang talagang mawala. But I remember ha, pag baha sa first floor, nasa second floor tayong lahat, tayong 5 o tayong 6. Tabi-tabi tayo natutulog, no? Kasi Daddy nga nagluluto dun. Ay, ang ganda ng memories. Gusto ko umiyak. Diba? Hindi ako nasasad. Hindi ko kinahihiya yung buhay natin dati. Kaya Ano masaya. pa ang mga fun memories mo growing up? Wala masyado.
Wala. Actually, medyo sad ang buhay ko nung bata ako. Hindi niya Kanina rin masaya, alam. ngayon sad. Ano ba Hindi, talaga? happy ako dun sa nangyari sa baha and all. Oh. Pero sad ako, nabully ako nung matindi ng bata ako. Sinong bumuli sa sa'yo? school. Mga estudyante sa ano, may mga Saints ko ka? may mga older batches na kasi anak ako ng vice mayor. Oh. So nakikita nila ako. Baka makakampi ng kalaban ni dad na vice mayor. Taga-ibang city. Oh. Ano, mayor sila nun. Alam mo, papasok ako ng banyo. May nakasulat dun sa seat na mas maganda daw yung yun kesa sa akin. Ginanon ka? Maraming ganun. Tapos di ako pwede dumaan sa isang area kasi binubuli nila ako. And nung time na yon, mayor yung grupo nilang nambubuli sa akin. So nung time na ako na, tayo na, mayor na si daddy nun. Na I remember, si Crystal Bagaching, anak ni Kong Amado. Yeah. Mga one batch lower siya. Sa Saints ko? Saints ko. Bago siyang bago siyang pasok. Tapos yung batch ko wanted to sort of do the same to her. Tubuli. Kristal. Oh. Kasi magkaaway ang Atienza Bagaching nung time na yun eh. Panahon na Hindi yun, okay nung time na yun. Tapos nung nakikita ko na nagagawin sa kanya yung ginawa sa akin, Oo. pinigilan ko yung mga kabatch ko. And then you became friends with Kristal? Tapos pumunta ako kay Crystal. Oh. Sabi ko sa kanya, the feud of our family ends with us. Tama. Sinabi ko yun. And that was what? I was second year high school. I think And she was no, grade you're school. working well together now. We're together now. She's the in head sa of administration. tourism, di ba? DTCAM. Yeah. Nasabi ko nga nung time na nagka-campaign, naiiyak ako pag sinishare ko. Sabi ko, tingnan mo talaga si Lord, when you do things for Him, He does not take anything parang for granted. Like in a way, may habol pa rin na in 10 years, 15, 20, 30 years, magagamit pa rin pala niya yun for His Of glory. course. Everything, nothing's an accident. I always believe Yeah, that eh. yeah. Everything's pre-planned and the plan is always good. If you surrender. Oh yeah. Kasi maraming tao, I honestly believe, kaya hindi nagiging maganda yung pag-pan out ng buhay. Dahil hindi sila nagsusurrender. Nakakapit sila dun sa gusto nila, sa plano nila. Ay, nako. Speaking of surrender, sis, ang laking bagay ng yung pagkamatay ni Eman. Akala ko I've surrendered everything to the Lord already eh. Because I got sick twice, I almost died twice, I gave my life to the Lord, accepted Him as Lord and Savior in 2013, became very active in evangelizing and sharing the word. And then Emma died. Then I realized there's still a lot of things that I have to give to the Lord. Like, you know what? The capacity to understand. I don't need to understand anything. Kasi before Emma died, parang I needed an explanation for everything. I needed to know the plan. I needed to know where everything's going. And it gave me a sense of control. But when Emma died, it was, I couldn't explain it. You have no control over I have no control over everything. Even my prayers. Lord, I prayed all my life. Oh, well, Eman was sick. I prayed for her. Morning, afternoon, evening, I soaked her in prayer. Yet it was not given to me. But you know what I realized? That there is always collateral beauty to things that happen. And the collateral beauty with Eman passing away in that way is the peace without having to understand. The Bible verse, we go by faith and not by sight. I know inside my heart now. Because it's the only thing that gives meaning. That I go by faith and not by sight. I don't understand, but I know the plan is good. And I agree. kung walang ganun, it's meaningless eh. Yes. And I honestly think we're all just instruments. Yeah. Like when I said yes, ako on my end, when I said yes to this, I also surrendered and said, I can be the laughing stock. But you asked me to. And you won. And He did. Yeah. So with Emma, I had no control with what happened. You wanted to hold on to things, but He let it happen. Yes. Without you actually knowing it was going to make everybody realize something and wake up people's hearts to fight for something. And they're still talking about it now. And And the discussion has become so lively that it's in Senate, it's in Congress, it's in TikTok. Sabi nga nung isang kaibigan ko Eman's passing. Eman is like cryptocurrency. She may not be here anymore, but the cost will keep on multiplying by itself. And I think the Lord chose Exponentially. you. I think the Lord chose you. Why do you say Because if He chose somebody who's not you, who's not as popular and all, then the impact wouldn't have been this much. Yeah. But He chose you, knowing your personality, kung paano ka magsalita, your conviction kay Lord, the whole, again, it's a puzzle. When you are ready already to fight for that cause and to prove to the world that, yes, I am in pain, it's painful, but Lord, I will still love you and give you thanks despite all this. Yun, ikaw yun. Kasi through you,
nagkaroon ng meaning yung nangyari. I mean, I remember, di ba last 2 years ago, nun sa Hong Kong, si Eman also, you remember mo yung may nakain siyang steak? She almost choked. Yes, I mean, sa steak. Pero bakit hindi yun yung time Yeah. na nawala siya? Yeah. Why did it happen nung time na kung kailan na Yeah. nangyari? Ibig sabihin, it was time. Yeah. Everybody, sabi nga nila, parang ang will ni Lord is parang clock ticking. Yeah. Once it strikes midnight, doon na lang, perfect na, parang puzzle na siya na gano'n na. If, again, you surrender. Yeah. Because pwede rin naman, ikaw, nung time na nangyari yun, pwede ka nag-self-destruct. Nung nangyari sa akin, when my marriage fell apart, pwede naman din ako nag-self-destruct. But we both chose to glorify the Lord and find a way to love others despite the pain. Amen. Diba? And so therefore, whatever it is that we did after, He blessed. Because He knew we were just allowing ourselves to be instruments and that He was still in control. Dayak ako. Podcast ko to eh. Ba't ako maging co-host? Podcast ko to eh. Pero, diba? No, but you know, you're correct. And thank you very much for what you said. Parang ang feeling ko sis, the Lord made me Christian. I accepted Him totally as Lord and Savior in 2013 eh. I think He made me Christian for this moment. For Eman's passing. Because if I were not Christian, I wouldn't know how I would have reacted. I wouldn't know how it would have affected me or my family. But He prepared me all that time for a moment like this. For a moment so ugly, to give Him glory still. I don't think He hurts us for no reason. Yeah. He hurts us because there's a big reason. Yeah, yeah, So it's a matter of how we appreciate the pain yeah, yeah. and we bring glory to Him despite all of it. Ay, nako sis, 45 minutes na, bilis. No. 45 minutes is my magic number. For me, that's the perfect time to convey whatever needs to be talked about. But thank you very much for coming to my podcast. No, I'm happy. Sis. I'm happy to be here. Inaalas ka lang kita palagi. Kung ano, tinatawag kitang hayalay. Kasi malaki yung baba mo, mahaba yung baba mo. Inaalas ko palagi Asset ito. yan. Oh. I tease you all the time, but deep down in my heart. But I tell this to everyone I meet. I'm really very proud of you. And I'm proud of you too. Imagine, Kuya Kim. Kuya Kim na Kuya Kim. Diba? Kalahin mo, kuya mo si Kuya Kim. Kuya, at ako lang talagang may kuya kay Kuya Kim. Oh, diba? Ako may bragging right dun. But thank you so much. Thank you. Yeah. Thank you. But I'm happy to share because people say that, when one succeeds, it's because magaling siya and all. But the reason why I shared my story is to show everybody that you don't have to be strong to make a difference or to succeed in life. Sometimes you just have to surrender yourself to the process, accept that life is not perfect, and just ride with the flow and just trust that the Lord will take you wherever He wants to take you. Philippians 4:13, I can do all things through Him who gives me He strength. gives me strength. Amen. In that note, thank you. Maraming Thank you. salamat. Chi, I love you. really I do. love you. Yuck. So proud of you. Thank you very much for joining us, Chi. Thank you. I love you. Okay. Thank you. Yan na naman po, isang episode na naman ng Ano Ba Talaga with Kuya Kim. Kung nagustuhan niyo po itong conversation na to, may 5 stars sa taas, press the 5th star and give us a good rating. We appreciate that. If by any chance, hindi naman kayo subscriber, but the algorithm brought this podcast to you, please subscribe. Thank you so much. Lalo po namin huhusayan para po sa inyo. Next week, we upload new episodes every Wednesday and I'll see you again. God bless. The Pod Network Entertainment. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.